honest enough today sapagkat sinabi nga po ni Congressman Acop na yung inyong unang affidavit na pinadala rito ay pawang kasinungalingan, no? At ngayon, bagong affidavit ninyo ay talagang sinasabi ni po ninyo that you are now telling the truth and nothing but the truth. Ni ba? Yes po. O, Your nabanggit po ninyo rito ang pag-uusap po ninyo ng CIDG Officer Royina Garma. Babanggitin ko uli ang pinag-usapan ninyo. Ang sabi sa inyo na Chief Garma, and I quote, ay mga tao kami dyan nagagawa at wag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Alam mo na si Congressman, Colonel Garma, babae, di ba? Yes po. Ibig niyo sabihin na iniwala kayo na ang isang babae pwedeng sabihin to sa inyo? Hawak po nila ang... Alright. Sinabi nyo that you were nagkaroon kayo ng intense pressure. Yung intense pressure, ibig sabihin natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma eh. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na mayroong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Pinanggit niyo yung mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? CIDG po. O therefore, ang binabanggit ninyo, ito, yung pong behind the big person sa sinabi po ni Chief Garma ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate, pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, yun lamang po, sapagkat atin narinig na binanggit po ni Superintendent Padilla na merong mas mataas kaya siya natakot tungkol sa sinabi ni Chief Garma. Salamat.